Magandang araw mga bata, ang tatalakayin natin ngayon sa Makabansa 3, Quarter 3, Week 2, Day 4 ay tungkol sa Bayaning Pilipino. Before we begin, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you! Panimulang gawain. Ipakita ang mga sumusunod na larawan. Pamprosesong tanong. Number 1. Sino ang bayaning makikita sa mga larawan? Number 2. Ilahad kung bakit sila itinuring na bayani. Para sa sagot sa number 1, ang mga bayani na nasa larawan ay sina Jose Rizal, Andres Bonifacio, Jose Pallanes Escoda at Melchora Aquino. Number 2. Bakit sila itinuring na bayani? Si Jose Rizal ay tinuring na bayani dahil sa kanyang pagsulat at mga akdang nagmulat sa mga Pilipino sa kahalagahan ng kalayaan at karapatan. Si Andres Bonifacio naman, bayani dahil siya ang nagtatag ng katipunan at namuno sa pakikipaglaban para sa kalayaan ng Pilipinas laban sa mga Kastila. Si Jose Pallanes Escoda ay itinuring na bayani dahil sa kanyang pagtulong at paglilingkod sa kababaihan, pati na rin sa pagsuporta sa mga sundalong Pilipino noong digmaan. Si Melchora Aquino naman ay bayani dahil sa kanyang pagtulong at pag-aalaga sa mga katipunero kaya tinawag ding ina ng katipunan. Gawaing paglalahad ng layunin ng aralin. Ang layunin ng ating aralin ay natatalakay ang konsepto ng kabayanihan ng isang Pilipino at natutukoy ang iba't ibang paraan na nagpapakita nito. Gawaing pag-unawa sa mga susing salita. Sa konteksto ng Pilipinas, ang kabayanihan ay kadalasang nauugnay sa paglaban para sa kalayaan, pagtataguyod ng mga karapatan ng tao, at paglilingkod sa bayan. Pagbasa sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Ang bayani ng bayan, isang maulan hapon sa isang maliit na barangay sa probinsya. Si Mang Ben ay abala sa pag-aayos ng kanyang maliit na bangka. May bagyo kasing paparating at kailangan niyang tiyakin na ligtas ang kanyang mga gamit pangisda. Habang abala siya, narinig niya ang malakas na sigaw ng kanyang kapitbahay. Mang Ben, tulong! Agad na tumakbo si Mang Ben patungo sa bahay ng kanyang kapitbahay. Nakita niya ang ginang na nanghihina at ang kanyang maliit na kubo ay unti-unting lumulubog sa baha. Hindi nag-atubiling tumulong si Mang Ben. Kinalong niya ang mga anak ng kanyang kapitbahay at dinala sa isang mas mataas na lugar.
Pagkatapos ay bumalik siya sa bahay upang kunin ang mga mahalagang gamit ng kanyang kapitbahay. Kahit na malakas ang ulan at hangin, hindi nag-alinlangan si Mang Ben na tumulong. Pinagsikapan niyang mailigtas ang lahat ng kanyang makakaya. Nang matapos ang lahat, nakahinga siya ng maluwag. Bagamat pagod at basang-basa, masaya siya dahil nakagawa siya ng mabuti sa kanyang kapwa. Pagpapaunlad ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Saan patungkol ang kwento? Ang kwento ay tungkol sa isang manghuhuli ng isda na si Mang Ben na tumulong sa kanyang kapitbahay nang bumaha sa kanilang barangay. Ipinapakita rito ang kabayanihan at malasakit sa kapwa sa gitna ng sakuna. Pangalawa, ano ang ginawa ni Mang Ben upang maituring siyang bayani? Agad siyang tumulong sa kapitbahay kahit na malakas ang ulan at hangin. Iniligtas niya ang mga anak ng kapitbahay sa pamamagitan ng pagdala sa kanila sa mas mataas na lugar. Kinuha niya ang mga mahalagang gamit ng kapitbahay para hindi masira o mawala. Ginawa niya ito walang pag-aalinlangang ipinapakita ang kabayanihan at malasakit. Paano mo maiuugnay ang ginawa ni Mang Ben sa konsepto ng bayanihan? Ang ginawa ni Mang Ben ay halimbawa ng bayanihan dahil siya ay tumutulong sa kapwa nang walang hinihinging kapalit, lalo na sa oras ng kagipitan. Katulad ng tradisyonal na bayanihan, nagtutulungan ang mga tao upang malampasan ang sakuna o problema. Sa iyong palagay, ano ang kahalagahan ng pagtulong sa kapwa, lalo na sa panahon ng kagipitan? Nagpapakita ito ng pagmamalasakit at pagkakaisa sa komunidad. Nakakatulong ito upang mailigtas ang buhay at ari-arian ng ibang tao. Nagbibigay ito ng kaligayahan at kasiyahan sa taong tumutulong at pinapalakas nito ang ugnayan at pagtutulungan ng mga tao sa barangay o komunidad. Ang kabayanihan ay isang mahalagang konsepto sa pagiging Pilipino. Ito ay higit pa sa pagsasagawa ng mga gawaing nagpapakita ng katapangan o pagsasakripisyo. Ito ay isang malalim na pagpapahalaga na nakaugat sa ating kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan bilang isang bansa. Ang kabayanihan ay ang pagpapakita ng mga kataang higit sa karaniwan tulad ng katapatan, pagmamahal sa bayan, katapangan, pagkakaisa at pagkamasunurin. Pagpapaalalim ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Ang kabayanihan sa kasaysayan ng Pilipinas. Mula sa panahon ng mga bayani noong panahon ng kolonyalismo hanggang sa kasalukuyan, ang kabayanihan ay nagsisilbing inspirasyon para sa mga Pilipino. Ang mga bayaning tulad ni Jose Rizal, Andres Bonifacio at Emilio Aguinaldo ay nagpakita ng tunay na kahulugan ng kabayanihan sa pamamagitan ng kanilang paglaban para sa kalayaan ng ating bansa. Tanong, anong aspeto ng kabayanihan ang ginawa o ipinakita ng mga bayaning binanggit? Ang sagot, ang mga bayaning tulad ni Jose Rizal, Andres Bonifacio at Emilio Aguinaldo ay nagpakita ng kabayanihan sa pamamagitan ng kanilang paglaban para sa kalayaan ng Pilipinas. Ipinakita nila ang katapangan, pagmamalasakit sa bayan at sakripisyo para sa kapakanan ng nakararami. Si Jose Rizal, kabayanihan sa pamamagitan ng panitikan at edukasyon upang maging mulat ang mga Pilipino sa kahalagahan ng kalayaan. Si Andres Bonifacio, kabayanihan sa pamamagitan ng aktwal na pakikipaglaban at pagtatag ng katipunan.
Si Emilio Aguinaldo, kabayanihan sa pamamagitan ng pamumuno at pakikipaglaban para sa kasarinlan ng bansa. Paglalapat at paglalahad. Ikaw bilang mag-aaral, paano mo maipapakita ang kabayanihan sa iyong sariling pamamaraan? Basahin ang mga sumusunod na halimbawang tugon. Pagtatayan ng natutuhan. Basahin mabuti ang bawat pangusap. Isulat ang tama kung wasto ang pahayag at mali naman kung hindi. Narito ang mga tumpak na kasagutan. Maraming salamat sa inyong